Ayan, magandang gabi pong muli mga kababayan ko. Nagiging malinaw na po. Matagal nang malinaw, pero mas lalong lumilinaw na ang traidor po talaga dito sa atin, sa Pilipinas, ay yung dating Pangulong Duterte. Kung napanood nyo po yung interview kay dating Mayor Lito Atienza, Manila Mayor, ng isang journalist, makita mo po doon na parang nilalaglag niya si Duterte. Well, nagsasabi lang siguro ng totoo yung mama. Ang laglag kasi, parang kaibigan mo siya, close kayo, parang tinatraidor mo siya, yun ang laglag. Ngayon, itong pagsasalita ng totoo, ay tanda lang po yan ng pagiging makabayan. Para sa akin, nagiging makabayan lang po yung naglalaglag. Kasi, pinapakita lang niya sa tao, sa taong bayan, na itong taong ito ay ganito ang kulay. Di po ba? Ano ang rason para pagtatakpan natin ang isang traidor? Di ba? Kaya may mapapala kakiwala, ang tamang gawin ay i-expose mo. Dahil mali. Ang patunay po na sinabi ni Mayor Lito Atienza ay yung tungkol dyan sa very controversial na Manila Bay Reclamation na nag-umpisa pa pala yan noong mayor pa siya, na maraming lumapit sa kanya, maraming nag-offer na aproban yung ginagawang reclamation na yan. So, matagal na pala yan eh. Mayor ito si Atienza during the time of Noynoy pa. Pero noon, hindi nangyari. Hindi inaproban. So, ibig sabihin, yung time na yon ay makapilipino pa po ang mga opisyales natin, mga government officials. Kagaya niyan, si Mayor Lito Atienza, kahit na, although si Mayor Atienza, halata mo namang Chinese talaga to eh. Pero, kahit papano, hindi siya pumayag, kahit na mayroon siyang mga projects na hindi rin tama, yung ginawa niya. Ang nireclaim niya po, yung gitna ng kalsada, yung Rizal Avenue, yung kahabaan ng Rizal Avenue, di ba? Ginawa niyang park na tuloy naging sagabal sa motorista. Sumikip yung kalsada na kaya nagka-traffic ng todo diyan. Kaya yung mga jeepney drivers nga, yung mga jeep nagre-reroute kung saan-saan na dumadaan. Ewan ko kung tinanggal ngayon. Pero kung tinanggal yun, sayang yung pera. Pero at least po, yung ano na yan, yung part na yun na project ni dating project ni Atienza po. Ewan ko kung anong purpose ng project na yun, Kasi naging pugad ng mga prostitute yun eh. Oh. Ang laking masamang epekto po yung project na yun. Unang-unang epekto nun yung sa sumikip, nagdulot ng traffic, katakot-takot na traffic, kasi napakaluwag nung ginawang Island Park doon sa gitna ng Rizal Avenue, sa ilalim nung, kung ano yata yung lawak nung LRT, yun din yung lawak nung baba, ang lawak nun. At yung pangalawa, yung naging kampo ng mga
criminal acts, mga prostitution, ganun. Oh. Pero at least, yung nireclaim na yon, tinatawag kong reclaim kasi nireclaim niya yung kalsada. At least yon kayang tanggalin. Nagsayang nga lang ng pera. Pwedeng tanggalin para maibalik sa dati. Medyo mas maliit na bagay kaysa dito sa hindi niya inapruban nung mayor pa siya, yung Manila Bay Reclamation. Ang tagal na pala niyan, hindi lang nung panahon ni Duterte. Well, kung panahon yun ni Noynoy, hindi inapruban, yung kasunod na administrasyon, Cloud9. Natuloy. Dahil si Duterte mismo pala ang nag-approve niyan. Yung mga opisyalis na ibang DNR. Yun po ang pahayag ni Atienza, na natuluyan nung panahon ng presidency ni Duterte. Di siya ang nag-approve. Hindi naman basta-basta mag-approve ang ilang ahensya kung wala ring go signal yung presidente. Lalo na sa ganyang kaseryoso na proyekto. At ang according to Atienza pa rin, bumabaha daw po dyan ng pera. Ang lagayan in millions of pesos. Siyempre, makwarta yung mga negosyanteng incheck. Kaya alam niyo po, yung mga Chinese, mga Filipino-Chinese nandito sa Pilipinas, hindi naman po talaga ang puso po niya at isip, hindi po Pilipino. Ginagamit lang nila yung citizenship na Pilipino kuno. Pero ang mga niyan, wala silang pakialam sa kung anong sasapitin ng bansa natin. Kaya masira yung mga historical spots natin. Basta sila, mamayagpag sila sa pagkamal ng pera. Negosyo lang ang habol nila. Wala silang pakialam sa mga sentiments natin. Like yung, di ba, yung nangyari dyan na yung naging photobomber ng Rizal Park, ng Rizal Monument, yung condominium dyan sa may Adamson University, may alma mater. Hello, mga Adamsonians, may nanonood kaya sa akin? Parang wala. Tinatayo yan nung nandiyan ako nagka-college. Tinatayo hanggang sa yung 4 years na naitayo. And then later on, photobomber pala. Ipinapagiba, may mga nakatira na. Gigibain kung kailan may mga nakatira na. Bakit kasi inaproban in the first place? Yung mga incheck po, sorry sa mga sympathizers ng mga incheck, bibihira lang po ang Chinese na may pusong Pinoy. Generally, ganun sila. Ang dugo nila, ang sympathy nila, sa kadugo nila. Kaya wala silang pakialam kung anong mangyari sa atin. Kita mo na lang yung yung tungkol sa droga. Saan ba galing yung drugs? Diba sa kanila? Basta sila magkamal ng pera, wala silang pakialam, masira ang buhay ng mga kabataan natin. Dapat ito pinapalayas na yan Hinayaan pa na makapasok pati sa politika. Kaya ngayon, tingnan mo, yung mga politicians na dugong Chinese, sila rin ang Pero, kay may Chinese blood kay wala, pro-China. Pero si Duterte, ayun sa bagay may dugong Chinese daw siya. Wala naman sa itsura. Pero inamin niya, mayroon siyang Chinese blood sa
sa lola ata. Kami rin, meron din kaming konting Chinese blood. Ewan, ako lang yata. Mukhang inchik sa amin. Mayroon daw. Ewan, isang patak siguro. Kaya mas marami yung dugo ko na hindi Chinese. Ano ako, dugong, ano ako kahit pa paano, may Spanish blood. Karamihan naman ng Pilipino, di ba? May Spanish blood. Tsaka native. Ngayon, nakakagulat itong expose na ito ni Lito Atienza, na hindi man niya inapruban nung siya yung mayor, pero naapruban din bandang huli, panahon ni Duterte. At sino yung mayor ng panahon ni Duterte? Si Isko. Siyempre may approval din yun ni Isko dahil siya yung mayor. Oh, kaya si Isko, kasama rin siya dyan sa guilty. Pero may magagawa ba kasi si Isko? Mayor ng Manila lang naman. Kontra sa kung nag-approve Pangulo ng bansa? Siyempre wala. Oh. Pero, baka naka-receive din. Mawawalan ba yun Manila Mayor? According to Atienza nga, inoferan din siya. Napakalaki. At bumabaha daw talaga ang lagayan dyan. Bumabaha ng pera. Kaya kaya natuloy, na-aproban. Dahil ang Pilipino talaga, yun po ang isang bagay na malungkot. Kasi ngayon, kumakalat na sa buong mundo na ang mga Pilipinong nasa gobyerno ay madaling suhulan. Biruin mo, ultimong pangulo ng bansa, nasuhulan ng incheck. Sobrang pagsisisi ko kasi ibinuto ko yan, ikinampanya ko pa. Kasi nga, noon, medyo sawa na tayo sa yung mga presidente after nung Marcos. Kaya ito, parang no choice. Kaya yung Manila Bay Reclamation na yan, dahil mga Chinese ang may gusto niyan, tingnan mo, walang pakialam, walang sense of sentimentality. Kasi sentimental po sa mga Pilipino yung Manila Bay. At saka yung sense of protection sa environment. Biruin mo, wala silang pakialam na kung natuloy ang project na yan babahain yung Metro Manila. Kasi nga naman, tumaas na yung tubig, naging lupa, naging syudad, nabawasan yung sasalo ng baha, saan pupunta nga naman yung tubig ulan? Kaya, sana nga po, manawagan tayo kay Pangulong Bongbong, mahal na Pangulo, sana po wag lang suspende. Wag lang po suspension ang gawin nyo dyan. I-terminate nyo na po ng tuluyan yung ginagawa na yan dyan. Sa totoo lang, talagang medyo nakakalungkot kasi nga nung pag dumadaan ka dyan sa Rojas Boulevard, nasanay po tayo na nakikita natin tubig. Malawak na tubig. Asul na tubig.
Tapos pagdating ng hapon, matatanaw natin yung sunset. Libre. Eh ngayon, wala na. At least yung, yung reclamation project doon sa may MOA, hindi naman po naka-apekto masyado. Kasi nandito pa rin yung kaluwagan ng talagang Manila Bay Area. Pero itong ginagawa ngayon, talagang tinakpan na po yung view ng Manila Bay. Yung MOA okay lang dun eh. At saka yung dating reclamation project ni First Lady Imelda, hindi naman naka-apekto sa Manila Bay. Gumanda nga eh. Maganda pa naman. Maayos yung pagkakagawa. At saka maliit lang. At kinailangan yun. Kinailangan ni First Lady Imelda na mag-reclaim ng area para sa kanyang mga projects. Dahil mukhang wala sa kanyang nagdo-donate o walang available na space. Kaya kinailangan niya yung reclamation. Pero this time, talagang sadya po na, kasi yung reclamation noon ni Imelda Marcos malinggit lang yun Napakaliit. Pero ito, isang buong syudad, yung Manila Bay ginawa ng syudad. Kaya wala na po tayo makikitang Manila Bay sunset. Kaya, sa totoo lang, nakakalungkot. Buti tayo nakapanood nun. Yung mga darating na makikita na lang nila yun sa mga libro, sa mga postcards. Yung actual, wala. Kaya sana po, mahal na Pangulong Bongbong Marcos, wag lang basta suspende po. Tanggalin na po yan. I mean, tapusin na yung, i-terminate na po yung mga kontrata na yan dyan. Hayaan nyo na yan kung hindi yan yung lupa na itinambak dyan. Siguro hayaan na lang yan. Anyway naman, darating ang panahon, malulusaw din yan Nature. Ang nature ng lugar na yan ay tubig. Dagat yan Kaya di ba nga yung mga nire-reclaim minsan nire-reclaim ulit ng tubig, ng dagat. Hayaan mo yan dyan. Malulusaw din yan Pag bumagyo lang ng isang malakas na bagyo yung Dolomite nga, di ba? Nagre-replenish. Hayaan mo silang malugi dyan. Yun ang leksyon sa kanila. Walang malasakit. Walang malasakit sa damdamin ng tao. Walang malasakit sa safety ng mga tao, environment, yung epekto sa environment. Walang pakialam kung malulod sa baha yung mga tao Basta sila masaya. Kaya sana po wag lang po basta suspension. Termination na po. Ano pa, para alam na natin kung ano magiging epekto. Bakit pa pag-iisipan yan? Ay, well, pinoproseso pala ni Pangulo. Hindi si Pangulo pala, hindi basta-basta. Sorry. So, pinag-aaralan sa ngayon, nire-review na ang bottom line yan is, sana nga po, termination na. Hayaan na lang natin yan dyan. Tutunawin, babawiin din po yan ng dagat. Napakalalim ng dagat Kukunin yan ng alon. Itatapon yan doon. Hanggang doon sa korehidor. Hanggang sa bumalik na muli ang beautiful Manila Bay. The finest sunset in the world. Diba? Kaya lang, ang isang medyo nakapagtataka, bakit po walang nakapansin yan noon? Walang nagreklamo, even si Pangulo. Well, sa kabisihan niya siguro. Kung hindi pa nagreklamo hindi pa nag-call attention yung US Embassy, hindi pa yan, tapos galit pa yung iba.
nakikinig daw sa Amerika. Ay buti nga nagkinol eh. Dahil kung hindi, o dito natuloy sana yan eh, yung ginawa yan na ano, hindi naman pala city, kundi military base. Mga inchik eh. Titiwala tayo sa inchik. Tayo dapat magtitiwala. Mga sinungaling yan. Di ba po mga kaibigan, mga kababayan, hanggang dito na lamang po kasi i-upload ko na po ito para umabot sa alas 8. Tama na muna po siguro at kasi kahapon po hindi ako nakapag-post dahil nilagnat po ako kasi naulanan. So back to normal posting. Thank you very much. Shout out po sa lahat ng subscribers ko at mga viewers ko. Antay-antay lang po kayo kasi by and by ako po ay magla-live para interact po tayo, masagot ko po yung mga ano ninyo live. Pero medyo hinahanda ko pa kasi iisa lang ang monitor ko eh. Hinihintay ko pa yung kaibigan kong technician na i-set up po para sa akin. Sige po mga kababay, abangan nyo po ang aking pagla-live ha. Maraming salamat po muli. Ito po ang inyong kaibigan, Sultana de Manila. Peace.